Magandang umaga po, bumabati na mainit mga lingkod yung Conrad, Judy at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tunin nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tumis. Tiyak kayo ay mabibless, may libre load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian. Kasalo mo sa pananghalian.
Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning! Good morning, church! Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa amin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. And welcome po dito po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Our very own health program ng CBBC-CSI. Kaya maraming salamat sa Panginoon na tayo po muli ay nagsama-sama. At again, ay welcome po muli sa ating programa. Alright, di ko na po papatagalin pa at i-welcome ko na po ang aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Good morning, ma'am. Good morning. Kung maaari, walang kokontra. Yes. Mahina ang boses ko. Yon, tama. Medyo mahina ang ating mikropono. Pero sa live, okay naman daw. Okay. Yes. Masayang umaga po sa inyong lahat. Masayang umaga rin. Doc Julie, kamusta ang iyong mga nakaraang araw? Laging masaya. Yon, dapat. Laging masaya. Kasi sabi nga naalala ko na naman, sinabi ng pastor, even in your hills Yes, and valleys. God is with you. Yun. Our comforter is with us. Yon, tama nga naman. Kaya kailangan malagi tayong masaya. Yon, walang rason para tayo po'y malungkot dahil meron po tayong Diyos. Yon, salamat po sa Panginoon. Ayan. At siyempre, pagka ikaw ay may comforter, Yan. Pinapadalan ka rin ng sabi ni Pastor, di ba? si Titus. Titus. Naku, palagi ko iniimbitahan. Nag-iimbita po ako kay Titus. Yeah. Lalo pa na may Eto. lakad ako. Ayan, si Brother Wang ang Titus mo ngayon, Ma'am Julie. Whatever. Yes. Basta padala ng Panginoon, walang problema. Yon. Basta- Maganda yung kulay natin ngayon, Doc Julie, sa no? Ba't Bigyan ganito? ng ano yan. Ang ganda yung kulay natin sa Oo camera, nga. no? Ako ba Parang yun? kitang-kita yung lipstick mo, kitang-kita yung kulay ng hairband mo ba yan? Hairband Ayaw ba yan? na, oo. Oo. Ayaw sigurong magalit ako ni... Yeah, bumawi. Kasi sabi ko, wag mong kakalimutan ang paa mo dapat laging nasa lupa. Yon. Wag lilipad. Huwag lilipad dahil na-graduate na, Yeah. mahirap nang kausapin. Yan, tama. Oo. Oo. Di na At ako, ma-reach. hindi na na mag-uumpisa kami, walang camera. Yung mga ganun ba? Para bang masisira ang... Yan. Masasira ang ano yung ng BP na aparatus? Yung... Masisira nga. oo. Kasi mga high blood ka. high blood, oo. Kaya, pero, biyaya. Spigmometer. Yan, oo. Alam na alam ni Joshua. Gusto mo ibalibag ko sa'yo. Hindi, anyway, huwag kayong magagalit. Pero maganda nga yung kulay natin. Oo, di ba? Sana dun Kitang-kita. din- Sana sa New Jersey, ganyan din ang kulay kasi napakalaki ng TV doon. Ay, oo naman, Doc Diyos Julie, ko, parang syempre. pinikula, nasa pinikulang tabing na tayo. Yan. Anyway, binabati ko na agad ang mga taga-North, South East. and West corner ng ating simbahan. Hello po. Kayo. Hello, kayong lahat dyan. At ewan ko, tuwan-tuwa din ako kasi pag ano ko kanina, scroll ba yon? Nakita ko yung mga nagagwapuhang mga pinangungunahan ng ating pastor. Tama. Kaya alam, medyo nasira nung nakita ko si Gumabay. Nandito sa gilid. Kasi Yeah. okay lang sana kasi mga 2-star yun eh. Yeah. Mga 2-star General. Oo. Congratulations pala. Congratulations kay Sir Roy Vincent Trinidad at kay Sir Joe Orbe. Yan. For having a two-star din ba si Sir Joe Orbe? pareho sila. Wow. Perfect. Salamat sa Rear Panginoon. Admiral. Wow. Yan talaga ang mga leader. No? Yan talaga ang mga leader ng ating bansa. Kaya pag-pray po natin yung mga po natin na yan, kapatiran po natin na yan. At naway madagdagan pa. Yes, madagdagan pa talaga. And by the way, batiin din natin, Sir Marvin Fernandez. Ay, oo. Happy birthday, Sir Marvin. Ganto-ganto na lang ba tayo? Madali naman ng AT&T ba yon? Yes, AT&T.
Sir Marvin, happy birthday. Oo. Enjoy your day, sir. Oo. Sana ngayon ka dumating. Sana Anyway, dito ka nag-celebrate. Oo, dito ka nag-celebrate. Ano ba na yung sabihin kung pa-adjust ko yung Yan. ticket mo? Totoo Wala yan. namang problema yun kung i-adjust natin yung ticket, di ba? Yes. Pero alam ko naman nag-enjoy ka kasi parang sobra-sobra na yung... Oo, walang katapusang schedule eh. Talagang kada ano pa lang eh. Kada gising pa lang ni Sir Marvin, eto na. Yun na eh. Ganun? Oo. Kaya, Sir Marvin, happy birthday. Enjoy your day. At, Siyempre si Liv din. Oo naman. Oo, Ma'am Liv. At yung mga anak at si Ma'am Bebs. Yes. Hello kayo dyan. Ma'am Bebs. Naman nababasa ko rin is watching. Oo. Wala. Parang iba yata yung schedule nila ngayon, ma'am. Iba yata yung... Ay, dati naman, pareho-pareho naman. Dati naman, madalas dito. Oo. Ewan ko lang ba ngayon? Kasi nakagaling na rin eh. Yeah. Kaya, anyway. Shoutout muna kay Ma'am Teresa Mejias. Nanonood po siya. Ayan. Ma'am Belia Quiñones. Yon, and Growing Baptist Ladies. Shoutout po sa inyo. Grupo po ni Doc Julie Castro yan. At, hello din kay Ma'am Pelma. Yon. Hello po, Ma'am Pelma Jesmundo. Hello po. Jesmundo. And also, sa mga nag-celebrate po ng birthday dyan, baka hindi lang Sir Marvin, baka meron pa. May mga kilala pa kayo. Sa mga areas po ninyo, baka meron pa. Happy birthday po. Parang meron eh. Parang lang. Oo, parang hindi ko na lang maalala. Yan. Si Hartley. Yun! Yan. Hartley, shout out sa'yo. Salamat sa pag-prepare mo ng studio namin. Hartley Genesis. Genesis pala yan, ma'am. Genesis Oo, na yan. Genesis. Ayaw ni Pastor na Yan. Hartley. Speaking of Ma'am Genesis, shout out sa iyong pastil. Sa napakasarap mong pastil na hindi pa namin natitikman. Hanggang ngayon. Natikman mo na ba yung pastil niya? Ang naalala ko lang, Pares. Yan. Oh. Ako, pares lang din. Pero pastil, wala pa. Di ko At pa ang natitikman. sabi, may Java rice pa. Yan. Tapos, Oh. Actually, yun talaga yung nauubos. Mabilis talaga. Ang pastil hindi nauubos, ang Java rice nauubos. Oo, ganun katindi ang hindi pa siya Java kasama rice. dun sa pastil? Hindi, pwede ka rin kasi umorder ng Java rice lang, ma'am. Okay. Akala ko, tinwist niya. Oo. Na yung instead na white rice, Java. Java rice ang nilagay niya, kaya ganun ka... Oo, pero yun nga, ma'am, mas matindi, mas mabilis na uubos ang Java rice. Okay. Naiiwan ng pastil. Kaya, shout out kay Ma'am Genesis Castillo. And also kay Ma'am Rollins Marketplace. Ayan, sa inyo po. Maraming salamat sa buko. Yan, nakatikim nga, ma'am, di ba? Napakasarap. Ay, oo, No, ang tamis. refreshing tamis. buko. Yes, at sino pa bang mga pwede natin shoutout? Ang Gamstrong Auto Supply, Na? Imus, Okay. Cavite. Yan, hindi na naik, Imus. Meron bang naik? Wala. Okay. Imus, Cavite. Yan. And also kay Doc Lani, ang kanyang clinic, El Sanchez Santos Clinic. Shout out sa inyo. Kung gusto niyo po magpabunot ng ngipin, magpa-check up ng inyo pong mga ngipin, ay dyan lang po sa El Sanchez Santos Clinic. Yun, Hairmade Salon. Yan, Hairmade Salon. Salamat. Itong haircut ko. Hairmade Balik to. ka. Yes. Bumalik Kasi ka. wala akong Kaya pala ang gwapo mo ngayon. Wala na akong oras, Kasi Doc Judy. bumalik ka. Yes, oo. Ito, Hairmade Salon. Maraming salamat kay Ma'am Leila kagabi. Nagupitan niya po kagabi. Salamat Kasi po. doon ka daw sa kanto-kanto ng ng Merville. Kung saan ka napupunta. Kay Sir Jester naman po yon, Sir Jester Barbershop. Kay Jester ba? Opo, salamat Hairmade Salon at napapogi niyo na naman po ako. Yan. And also kay... Parang iba touch ng babae. Iba. Parang iba nga. Parang iba yung tsura ko sa camera ngayon eh. Oo. Salamat. At siyempre sa aking extension. Hair extension by Human Ma'am hair Leila. extension. Grabe, Maraming no? salamat. Human hair extension. Tindi. Oo. At kay John Joel, yung mga po nila, mga merchandise. Parang nabibigyan itong T-shirt, batang to mugs, lanyards. Lagi niya siya shoutout to. Feeling, ka-area niya kasi. Ka-area niya kasi. Oo. Okay. Yeah, shoutout po sa inyo. And shoutout din kay Ma'am Christy sa aking pinakamamahal na asawa, kay La Simeon, at kay Cassidy, and also kay Chloe. Ano tinitinda ni Christy? Shoutout ko lang kasi nagpapa-shoutout shoutout, siya dito. Sabi niya, shoutout ko daw yung
yung haircut ni Simeon. Galing din sa Hairmate Salon yon. Kaya pala ang gwapo kagabi. Ayan. Kagabi ba yun? Oo. Ayan. Shout out kay Hindi ka Simeon. napansin kagabi. Si Simeon na ano ko. Oo. Oo. Sabi ko, ang gwapo naman ng batang yun. Bago. Wala yung nakatirik na. Wala yung mga tirik-tirik Wala. Oo. And, nasa nagugupit talaga. Correct. Oo. Nasa nagugupit yan. Kaya maraming salamat sa Hairmate Salon. Ayan. Si Christy, saan ba ano yun? Hairmate. Hairmate din yan, Oo, ma'am. Kaya Oo. pala ang ganda din ni Christy. Correct. Kaya salamat. And sino pa man pwede natin shoutout? Si Ma'am Ces Ramos. Kaya mo rin yun, di ba? Yan. Si Wellness Getaway. Yun. Kung gusto niyo po ng mga customized food, yung kanilang, ang tawag nito, mga pang-diabetic, pang-high blood, pwede po kayong umorder dyan. Kay Ma'am Ces Ramos. Yun. Tapos na. Yung ano muna, yung may isa pa tayong hindi pa na siya shoutout, yung Unico Massage. Oo, Unico Massage Trading. At kay Sir Tito Hermida. Sir Tito Hermida, yung kanyang hopya na napakasarap. Joji Lacson. Yun! Oo. Na, Crispy Calamares. kailan kaya natin matitikman ulit yun? Sarap talaga ng Parang calamares. 2 taon na eh. Second year anniversary natin. Ang sarap kasi talaga ng Crispy Calamares, Sir Joji Kasi Lacson. ano din daw, mabilis maubos. Oo. By order din sila eh. Saka naka-pack din sila eh. Kaya salamat at meron tayong mga ganyang klaseng kapatiran. Ibang klase yung ano dun eh, yung suka. Yung sausawan talaga. Oo. Diyan nagkakatalo. doon. Diyan nagkakatalo. Kaya Sir Joji Lacson, shout out sa inyo. And also kay Ma'am Josephine Negado. Creamy Puto Pao. Yan. Creamy cheesy Puto Pao. Yun ang lagi niyang ano dyan eh. Si Ma'am Aba. Yan, oo. Siopaw nila. Oo, napakasarap din po ng siopaw nila, Ma'am Aba Escalada. And Parang also, natikman mo na ba yun? di ba nagpatigin yung anniversary? Siya ba yun? Siya po yun. okay. Oo, yan. Naku. Sa kanila po yun. Oo. LS. El Sanchez Santos. Oo, napakagaling po magbunot ng ngipin Oo. ni Doc Lani at ang kanyang anak na si Sir Jam. Shout out sa inyo, Sir Jam. Kung Sino nasan yun? ka man. Sino yun? Anak po niya. Yun. yung anak niya? Panganay niyo po ba yan, Doc Lani? Panganay na anak pala. Ay, oo, pangatlo pala si ano pala ang yung kambal pala. Okay. Well, anyway, shout out po sa inyo. At least, masaya ako dahil nasa Rango na siya. Yun, tama. First lieutenant Yun, or no? second Matindi lieutenant. talaga. Ano ba yung class niya, ma'am? Ano may tawag doon sa klase nila eh, yung grupo nila? Oo, kasi nag-ano sila, ano tawag dito? Training. Training. Oo, may tawag doon sa grupo nila eh. Nakakalagay doon sa Facebook niya, nakalimutan ko lang. Huwag mo nang tandaan. Hindi naman nag-guess dito. Oo nga pala. Oo. Shout out sa lahat po ng mga sa mga small businesses Gusto ko natin. ding batiin si Jam. Jam. Plomentira. Oo. Sooner Sabi or later. niya sa akin, July. Ay. Oo. Sige, Abangan abangan niyo po natin yan. yun, Abangan oo. natin yan. Si Nurse Jam. Yun. Shout out po sa inyo. Maano natin yung mga ginagawa niya ngayon Oo. sa BGC. Oo. Ano siya company nurse. Ano kayang ginagawa ng isang company nurse? no? Parang OR nurse. OR nurse din natin. Oo. And anyway, so again, ay maraming salamat sa Panginoon at naka-ere po tayo at tuloy-tuloy na po tayo para at least ay... Huwag mong kalimutan si Beng. Ay, oo, yung kanyang siomay at Huwag siopaw. mong kalimutan kasi kagabi, napatikman ako. Buti ka pa? Kasi Oo. naghahanap ako ng siomay. Sarado na raw. Oo. Pero meron doon sa table niya para kay RJ. Binigyan ka. Binigyan ako. Kaya shout-outs. Yan. Hindi, maganda po ang ano niya, maganda ang ngiti niya. Kaya naubos na naman Yun lahat. naman. Oo. Ganun talaga. Pag Oo. si Ma'am Beng talaga yun nandoon sa store na yon, mabilis talaga maubos. Very approachable yan si Ma'am Beng. Oo, very, ano. Yeah, mga ngiti pa lang ni Ma'am Beng, talagang ngiting tagumpay na yan. Pero hindi ka nabigyan. Wala, ma'am. Hindi. Ganun talaga. Bawal umextra ng kalamansi.
Hindi Ay, oo, pwede. No. Yung sa akin, walang kalamansi. Sabi Kaya ko- pumayag ako. Sir Joji Lacson, happy watching po. Nanonood na po si Sir Bakit Joji kaya ang Lacson. ganyan ng kalamansi? Siguro Mahal pag- kasi. Lemon na lang. Oo, mahal. Anyway. Oo, sige. At Oo, nandito yung- na ating... Bigyan mo ng pasakali. Yeah, bigyan natin ng napakaganda nga intro yan. Yan na! Let's all welcome ang kapitapitagan, Kaganda-ganda. ang kagilagilalas, ang matinding dentista, walang iba, kundi si Doc Lani Santos. Hello po, Doc. Good morning. Good morning po, Doc Lani. Good Ayan. morning. Para tayo. Yes. Christmas ano? Good Yun, no? morning. Christmas Naka-green, color. Salamat. Yan. Good Hello po, morning Doc Lani. Welcome sa ating studio. Yan. Ayan. Good morning, Ma'am. Sir Con. Yes, good Na-miss morning. ko na naman. Yes. Yeah. Isang linggo lang naman, Doc, di ba? Isang linggo lang naman siyang nag-miss. Okay. At ngayon na-reschedule lang siya. Oo. Pero next week, yun yung mga dati-dati uli. Yes, So, yes. yun po. Magandang umaga dyan sa lahat ng viewers. At I hope magkaroon po ulit tayo ng knowledge about dental talk tayo ngayon. Shout out po sa aking family. Kasama ko rin sa studio, Hannah Jacil. First time manonood dito sa studio. Hoy, shout out. Hello, shout out. Si Kaya, tsaka si Brother Fernan. Yun. Oo. Hello po. Shout out po. Po, Sa lahat andun. ng pamilya po. Tabi-tabi. Alright, sige po. At tuloy-tuloy na po tayo para po sa ating talakayin. Alam ko shout out maganda. ko pala yung kasama ko. Sino? Madeline. Shout out. Nag-iisa natin live audience Yes, kanina. kanina. Oo, ngayon Oo. at least kasama na si Hannah. Alright. Ay, yung area leader. Sir Wendler na ba doon? Rear Admiral Maki Laurena. Sir Maki. Hello. Okay. Yan. Sige po. Hello. Okay Yan. na po. Yan. Yan yung topic natin ngayon, impacted tooth problems. So, yan po yung, Parang ano yan CSI? ano yun? Soldier, soldier's yes. impact. Soldier's Oo impact. nga, no? Impact. Okay, impacted tooth problem. Canine tayo ngayon, yung canine impactions. So, ano ba yung impacted? Okay, pag sinabing impacted, yung ipin na hindi makalabas, na-stuck sa loob ng gums, o kaya sa buto, bunga ng iba't ibang kadahilanan. So, pagka hindi impacted, ang ganda ng set of teeth natin. So, ang gandang tignan. Yan natin sa ating monitor. So, walang Yan na ba, ma'am, impacted excuse, yan. Yan na ba usong ano ngayon? Lipstick? Hindi, yung... Hindi. Ano yan? Isolator. Opo. Isolator. Oo. Para makita yung nice set of teeth. Oh, di ba? Para kitang-kita. Lipstick. Puti. So, okay. So, ayan po. Madalas, pag naririnig kasi yung impacted tooth, so naiisip agad natin yung wisdom tooth. Di ba? Wisdom tooth. Pero hindi lang po yun ang nagiging impacted. So, naiisip lang natin puro wisdom tooth. So, pwede ring, ang impacted, pwede ring ibang ipin tulad ng mga premolars, yung maliit na bagang yon, premolar, o kaya canine or pangil. So, ang impacted tooth ay may pumipigil sa kanila para mag-emerge sila doon sa tamang posisyon, para mag-erupt o lumabas sila sa proper positioning. So, kaya sinasabing impacted, yon, na-stuck, kasi may istorbo. So, ano ba yung mga causes? Yan, impacted yan, kasi wala siya sa position. So, may istorbo, hindi siya makagalaw, kaya hanggang dyan na lang siya, not unless gawan siya ng treatment. So, ano ba yung mga causes? Pwedeng overcrowded, tulad niyang nasa monitor, kasi nawala ng pwesto. So, na-overcrowd, magiging cause ng impaction. Wala na talaga siyang space para siya lumitaw or pumunta dun sa alignment, proper alignment.
So, pwede rin yung panga ay maliit. Kaya minsan, maliit yung panga, hindi masyadong develop. Na-underdevelop yung buto. Pwedeng mandible sa baba, pwedeng sa maxillary sa taas. So, pagka maliit, yung development, yun, yung mga ngiping lalabas malalaki. Di ba? Malalaki yung permanent teeth kasi. So, yan, meron din yung mga solusyon pagka mga underdeveloped yung buto. O kaya, minsan naman, pwede ring twisted or tilted yung posisyon ng ipin o nadi-displace kaya hindi sila makalabas. O kaya, genetic. Ayan, ano naman yung genetic? Manamana din, di ba? Yeah. Manamana din. So, yun po, yung signs and symptoms ng merong impacted ng ngipin. Or pwedeng wisdom, pwedeng madalas canine din. So, may simptomas siya. Minsan, walang sintomas. Hindi nararamdaman, hindi nadidiskubre ng patient, pero lang pag pinag-x-ray. Kaya, magugulat na lang si pasyente, meron pala siyang ganyan. Ayun yung x-ray niya, na hindi siya nakikita or minimal lang yung nakikita. So, nakabalagbag siya. Nakabalagbag. Kaya, yun po, yung ibang case naman, may symptoms, may sumasakit. Kasi bakit sumasakit? Kasi pwedeng tinutulak siya nung pangil na impacted o kaya ng wisdom tooth na impacted. So, meron siyang impact. Kaya ganon. Sumasakit. So, pwede rin po nagkakaroon ng bad breath, yung mga may impaction. Kasi bakit nagkakaroon ng bad breath? Alam natin na hindi sila ayos pagdating sa alignment o yung proper positioning. Kaya yung kanilang yung oral hygiene, hindi na-perform ng maayos kasi merong nai-stuck. Pagka merong hindi tamang alignment, so nai-stuck yung food, di ba? Hindi nalilinisan ng maayos, kaya nagkakaroon ng bad breath. Lalo na po doon sa mga wisdom teeth areas. So, minsan, ito rin, bad taste in the mouth. So, syempre, pagka merong bad breath, may bacteria, hindi na rin maganda yung panlasa. Kaya, bad taste in the mouth. Kasi parang andun, kinakain mo yung bacteria. Okay? Yung gum tenderness, o kaya masakit. So, pagka iyan sumakit, hindi ka patatahimikin. Okay? Kaya pagka merong mga impacted, mapalad ka kung hindi siya sumasakit. Di ba? Pero, yun nga, hindi rin ibig sabihin hindi tinatanggal. Kasi in the future, pwede rin siyang magkaroon ng trouble. So, yun po yung gum tenderness, tapos may pain, swollen red or bleeding gums, mamamaga talaga yan. Pagka talagang nag-irita yung ating mga impacted teeth, hindi pwedeng hindi yan magkakaroon ng swollen or redness. Minsan may bleeding pa yan. Okay? And, syempre, pagka ganun, masakit. Yung nga lang sumakit ng konting gilagid mo eh. Minsan sasakit na yung ulo mo, di ba? Sasakit na yung ulo mo, hindi na yan komportable pagka merong ganun. So, itong monitor x-ray natin, yung K9 niya, nawala ng posisyon. So, yan po yung madalas, no? Kasi madalas wisdom teeth and then followed by K9s, yan yung mga madalas na, mga prevalent na nagkakaroon ng impaction. Tapos sumasakit din yung jaw. Oh. Pagka meron kang, bakit ang sakit ng pangako? Okay? So, minsan, di ba, TMJ, pero minsan din ang cause ay yung impacted wisdom teeth. So, sumasakit po yung panga. And then, difficulty in swallowing or chewing or biting. Kasi nga, lalo na pag active sila, nagloloko talaga yung impacted. Let's say, moving, nagta-travel. So, yun, masakit yun. So, minsan, ang symptoms come and go over the week and months. Minsan, mawawala eh. Minsan, kakampante na yung pasyente, ay, nawala yung sakit. Pero, after 2 months, ayan na naman, babalik sila. Oo, masakit kasi, super masakit. Kaya sasabihin namin,
Ay pagka nawala na yung sakit niyan, wag mo na uling pabayaan. Gawan mo na siya ng remedyo. At ano yung remedyo? Yung surgery. Yun. Minsan na nanggaling si Ma'am Rica doon. Tapos nakita ko yung panoramic x-ray niya. Meron talagang nakabalagbag yung wisdom tooth niya. Tinuro ko sa kanya. Naiyak-iyak siya. Pero hindi daw sumasakit. Hindi sumasakit. Pero nakabalagbag talaga. Sabi ko, ipag-pray mo na lang na hindi siya mang-istorbo. Kasi iyan yung mga inooperahan talaga, surgery. Yung mga ganun ba, Dok, pag nakita na sa panoramic tapos talagang kita mong nakahalang siyang ganun? Nakabalagbag. Oo. May tendency pa bang gumalaw yun? Minsan nagta-travel po siya, gagalaw. Kaya nga yun po yung masakit. Kasi nga, di ba kanina tinutulak sabi niya, niya. sumasayo pa yun eh. Sumasay, Matindi. nagsusway minsan sila. Nagsusway, Gusto nilang, di ba sway? gusto nilang Sayaw. lumabas. Swing pala yun. Gusto nilang lumabas, kaya lang nakabara sila sa second molar, yung ganyan, o kaya sa incisors. So, yun po. Kaya maganda kung hindi siya sumasakit. Yun, mapalad ka, hindi siya sumasakit. So, yun po, which teeth are most affected by tooth impaction? So, tooth impaction are prevalent in clinical practice sa mandibular, third molar. Yung baba, yan, yung lower, prevalent siya dyan. Mas marami impacted na third molar sa lower. So, minsan, maxillary, yung taas naman, tulad nito. Maxillary, third molars, and then followed by canines sa mandibular, and then mga premolars, pwede rin, maliliit na bagang, at minsan, maxillary incisors, yung sa taas, yung mga nasa front teeth. Minsan, bumabalagbag din po yan. O kaya, minsan, kumakalat siya at nagmumove siya sa ibaba ng chin. Yan, sa chin, naka-horizontally, lay down yung impacted teeth. So, canine tooth purpose. Ano ba kasi ang purpose ng canine? Doon muna tayo sa canine ha, kasi series yan. Susunod natin next yung wisdom tooth. So, sa canine, ano ba yung purpose niya? Kasi ito yung pinaka-strong strong biting. Alam niyo ba yon? Strong biting teeth. Kaya pagka yung pangil, di ba? Kaya nga pangil pansipsip ng dugo. Parang yun, aswang. So yung pangil, yan yung pinaka-strong biting teeth natin. So ginagamit din yan sa pag-nguya-nguya, pag-bite, pag-tear, di ba? Magaling kang kumain ng mga crispy pata, ginagamit mo dyan yung pangil di ba? Talaga naman. Talagang iti-tear mo yung meat o kaya yung beef. So, kasi iyan yung matibay. So, iyan din yung nag-guide sa atin properly para magkaroon ng bite alignment, yung pangil. So, laking bagay yung pangil Kaya madalas, pagka merong sira ang pangil, nakakalungkot kasi nawawala na talaga ng halos lakas yung bibig, yung oral cavity dahil nawawala yung pangil. Siya yung pinaka-astig doon sa ating mukha. So, Dok Lani, gusto ko lang itanong, kasi hindi ba minsan meron kang pasyente, yung ngipin niya nag-protrude dito sa may pisngi? Ay, Yung oo, lumabas. Ayun na ba yung mga lumabas. Nagkaroon po yun ng infection, yung ngipin. So, nung lumaki, dumami yung abscess na apektuhan po yung tissues niya rito. Lumabas na until doon sa muka. Grabe. Nabutas na po yun. Butas yung cheeks? Butas yung pisngi niya. Nandito yung ngipin. Kasi po, hinayaan yung infection. Kaya pag may infection, Hindi yun na-impacted. hindi po, hindi. Na-infect lang. Na-infect lang siya, na lumabas siya yung... Grabe. Sobrang abscess talaga. Pinaabot niya doon sa sobrang abscess. Kaya lumabas patungo doon sa pisngi. Kaya nung gumaling na yun, ma'am, para siyang may dimple. Gusto niya magka-dimple? Hayaan niyo ma-infect yung ngipin. Grabe, lumabas yung ngipin sa no? Nakita ko Pwede pala yan. yung dala-dala nung nanay, pinakita sa kanya. Sabi ko, Sobrang infected, napabayaan yun, ma'am. Kaya ayun ang nagiging consequence. Ay, tatayin yun, ma'am. Tatayin.
I think no, inoperahan na po siya. Oo. Ikaw rin, ma'am, gumagawa ng... Surgeon po, oral surgeon ang gumagawa niyan. So, yun, nung chinek lang namin. Naalala ko lang, Chinek lang hindi pala namin. siya yung impacted. Hindi. Lumabas Sobrang lang- infection lang. Lumabas lang sa Grabe, Meron no? talaga. Matindi, oo. no? Pero Oo. kung butasin niya yung pisngi mo, Hindi, ibig sabihin lang nun, ma'am, ay talagang napabayaan yun. Opo, yung sobrang Oo. infection, yung nana. na kung tutuusin, maliit lang siya, baby pa siya. Mhm. Baby pa yun. Karga-karga pa siya, di ba? Mhm. Parang wala pa yatang 1-year-old yun eh. Meron Pwedeng, na. ibang case po yun. Yung isang case po, adult na yun. Yung merong parang dimple na siya dito. Oo. So, pwede rin sa bata, mangyari Grabe, yun. no? Hindi ko ma-imagine kung So, wag niyo paano pabayaan ha. nabutas yung pisngi. Oo, sobrang pabaya na yon. So, iyon po yung, para maiwas din yung pangil, para maiwas din yung ngipin sa mga unhealthy contact with each other. Kaya nga, siya muna yung panlaban para malaking tulong. Kasi, alam niyo ba, pag nabubunutan tayo ng ngipin, ang nagsasuffer, yung ibang contacts, yung ibang ngipin. Kasi nabawasan sila ng reinforcement. Dahil nawalan ng isang ipin, lalo na pag marami nang nawalang ipin. Diba? Nangihina sila. Opo. So, walang force. So, at the best, yung canine o yung pangil, aesthetically, nag-shape ng smile natin. Okay? So, yan yung ang tawag doon? Yung pinaka-korte ng ating mukha. Kaya hanggat maaari, hindi totoo yan. nagbubunot ng pangil. Okay? So, yon. At itong pangil, dahil last na siya, sa lahat ng ipin, ito yung pinaka-last na umuusbong. Yung permanent na to, na pangil. Last anterior teeth to erupt. Kasi mga 11 to 13 years old, saka pa lang to lalabas. Kaso, nauna na yung mga incisors na katabi, premolars. So, sometimes, nauubusan siya ng espasyo. So, hindi na siya travel dun sa right path. Kaya, kung saan-saan siya pupunta. Tulad nito, sa palatal. Sa palatal siya pumupunta. So, minsan, gagawaan ng procedure pwede pa siyang case-to-case basis, kung pwede pa siyang itulak papunta doon sa alignment ng arch, kaya merong bracket, So, it's a team working orthodontist and oral surgeon. Kaya may bracket. Pwede niyang i-move doon, no? Case-to-case basis. Or, tinutulak niya po doon sa right alignment. Or, yung mamayang mapapanood natin, talagang tinanggal siya. Okay, synergery talaga. Inalis yung pinaka-ngipin. Okay, inalis. So, yan. Bakit ba nauubusan madalas o nagiging makitid yung pathway nila nung pangil? Kasi una, dahil nga dun sa sequence ng kanilang pag-erupt. Diba? Sabi natin before sa lesson natin, may mga age bracket. Kailan sila umi-erupt? Kailan sila lumalabas? Hindi lang yan sila sabay-sabay. So, meron silang pinaka-time, yung date, age, kailan sila mag-e-erupt. Lalo na yung mga wisdom tooth, di ba? Opo, ano yun? 18 to 25 years old. So, yung mga nandito, yung sa pangil, so mga 11 to 13 yan. Kaya yung sequence, nagiging caution na, kaya nauubusan ng pwesto tong si pangil. And then, yung size din. Kasi malaki ang pangil Patulis pa. Di ba? So, yung pangil, obvious, malaki. Kesa sa iba, napapalitan niya, yung temporary niya, maliit lang. Bigla siyang papasok, ang laki niya. Di ba? So, yun yung nagiging, minsan, consequence. And yung slow development. Bakit slow development? Kasi nga, yung pangil, mahaba yan. Yung roots niya, bago pa siya ma-develop, ang haba ng kanyang journey, kumbaga, kaysa sa iba. Kaya longer eruption path ang tawag doon. Mas mahaba yung journey niya papunta doon sa right
proper positioning. Okay, so minsan, as early as 7 years old, pwede nang ma-early diagnose yung mga ganito yung mga impacted. So minsan may possible impaction na makikita sa x-ray. Kaya lagi naming sinasabi sa mga maliliit, Mami, kailangan ko ng panoramic x-ray. So makikita po doon lahat ng lalabas na permanent. Kung wala sila sa pwesto, makikita na po yun sa panoramic x-ray. So kaya may x-ray, i-identify niya yung presence, location ng mga ipin, at kung may problema in the future sa eruption. Kaya as early as young age, keep close ang pagmamonitor sa kanila through the x-ray. Kaya yun yung requirement namin sa mga bata. So pag nakikita namin yung bata sa x-ray na malayo pa ang ita-travel ng ipin, no? Para dun sa, let's say, yung pangil niya, tapos wala nang nakapwesto doon, and then nakita namin sa x-ray, ang layo pa ng ita-travel niya. Yun yung time na gagawan namin yung bata ng space maintainer. Appliance po yun na sinusuot, parang retainer. So iyon naman, space maintainer, para nakabara lang siya doon, walang ibang papasok doon. Parang ganon. Oy, pwesto to ni Pangil, huwag kayong pupunta rito. So, yun po yung space maintainer. Mga at the age of 9, pwede na yan. Nagsusuot po sila ng appliance. Para ang kagandahan nun, ma'am, hindi sila hantong sa ganito. Apo. Yung nasa picture na to. Yung maliligaw. Oo. Maliligaw. Kaya nga, talagang panoramic x-ray at yung pag-monitor as a kid pa lang, yung ating mga anak, Wow. bata pa, bantayan Mahalaga na. yun, mahalaga yun. Opo. Kasi kaysa naman, etong makikita ninyo mga kapatid, no? Kaysa naman doon sa humantong sa ganyan, ano lang naman yung panoramic x-ray? Hindi naman yan Tama. every visit ninyo Kumbaga, at least para lang makita nila, alright, di ba yung sasabi nga nito, Yearly, Kulani, pwede. may kita na nila kung gaano katagal. Alam na ng mga dentista yan Pag nakita na nila, alright, ito may lalabas, pero matagal pa to. Malayo pa lakbayin nito. Oo. So, yun nga, ang kagandahan nun, no, meron palang ganong kapamaraanan, nalalagyan nila ng espasyo yung paglabas nung pangil. Para maiwas sa worst. Kasi nga, yan ang laging doon sa molar, meron din ganyan. Sa molar, pwede rin po. Kasi yung premolar. Yan, minsan ganun din. Nag-space maintainer Pwede rin. Oo. Minsan natatagal Kasi, yan din lumabas. Yeah. So, may space Yung maintainer. lang talaga, ma'am, no? Yung wisdom lang talaga yung sinasabi. Wala na siguro talaga. Wala na ma'am. yung kasi pwede yung wala Ang wisdom tooth, pwedeng wala, pwedeng andyan. Yeah. So, mahalaga kasi yun. Kasi yung K9 nga is, mahaba Opo. Mahabang pangil yan. Kaya napakalaking magandang makuha po natin yun mga kapatid na wag sanang humantong sa ganyan. No? Yung ganyan, hindi lang naman, tignan nyo naman, no? A year pa lang, ilang pa lang yung inusod. Oo. Talagang katsagaan, tsaga, para iyan po ay pumwesto. Yeah. Di ba? Tignan mo naman, ma'am. Hihilain pa yan 1 year pa lang, yun pa lang yung inusog niya. Inusog niya. Ilang takbuhin pa yan, papupunta pa yan doon, no? Doon sa Just imagine kung ilang visit ang ginagawa ninyo sa dentista during that time, na at ilan din ang binabayad ninyo during yung hatakan times niyan. Mas malaki po kaysa naman doon sa sinasabi ni Doc Lani na i-monitor nyo lang, bata pa lang, makita nyo na, at least maganda pa yung tubo. Yun yung kagandahan, no? Nasa tamang pwesto na agad siya. Yun yung pinapaliwanag ni Doc Lani po sa atin ngayon na napakahalaga, mga kapatid. Na maiiwasan. Yeah, worst. sige po, Doc. So, focus tayo dun sa impacted canine teeth surgery. So, itong impacted canine surgery, ito ay dental procedure na yung pangil na hindi properly naka-erap o nakalabas sa gum tissue o kaya sa panga ay ma-maneuver siya sa tamang functional position. So, etong monitor natin na to, so body-body rin ang orthodontist and oral surgeon dito. Kita nyo yung na-flap? Kasi naka-cover yan Nako-coveran pa yan ng finlap na yon sa taas. Naka-cover yan, di yan nakikita. Sometimes, covered pa rin ng buto. Kaya, yung buto, pag finlap na yung si tissue, yung buto,
kakatkatin pa rin yun. Tinatanggal pa rin yun para ma-expose si ipin. At para, ayun no, tingnan nyo po, nakakonect yung wiring doon sa brace niya, sa wire. Para bababa po siya. Ano yan, parang kadena, ma'am? Ganun? Parang kadena. Intindi, no? Elastic po yan. So, yan, ano siya, bababa siya doon. So, kumbaga, parang yung brace, ma'am, kasama siyang hinahatak. Opo. Ganun po ba? Kasama siyang Hahatak na-adjust. Yes. A-adjust Wow. talaga siya, tutulak siya. Pagka ayaw siya gumalaw, tutulungan na siya ng ganyan, ng ortho, Sakit siguro niyan. para ma'am? mas madali. Masakit yan, ma'am. Minsan, oo. Sasakit din talaga. At tapos, yun, di ba? Tatanungin na naman niya, may anesthesia. Yun na nga gusto kong tanungin. May anesthesia kaya yun? Ayun ang kasunod nun. Siyempre, meron. Meron pala. So, Wala yun. anesthesia. So, yung apat na pangil, yun yung sabi natin na more pointed sa four corners ng ating bibig. Siya yung tinatawag na eye or Sakit? eye, teeth, or cuspid. Yan, pangil na yan. Eye, teeth. Parang mata, eye, teeth. So, yun yung isang classification ng impacted na canine. Nandito sila, labially. Sa merong dito, sa labas. Yon. Meron naman, yung isang klase na classification, yung nakita natin kanina, nasa palate. So, yan po yung mga deklase nilang, klase ng impacted ng ngipin na permanent Parang canine. hirap nung nasa loob, no? Parang hirap linisin pag nasa loob. Mas okay pa yung nasa labas. Okay. So, yun po, kailangan ba talagang alisin ang canine o Yun. impacted canine? Kailangan ba operahan? Opo, kasi may mga dahilan bakit kailangan siyang tanggalin. Kasi may possible consequences din yan pag pinabayaan or left untreated. Una, resorption or matutunaw yung ibang nadadamage na mga katabi leading to tooth loss. So, nakaka-damage siya sa mga katabi niya. And then, yung misalignment ng ngipin, kasi hindi siya naka-align, di ba? Pwede niyang itulak yung ibang roots ng mga katabi. O, di ba? Imagine niyo, may mga katabi pa siyang mga roots. So, pwede niya yung itulak. So, mawawala sa pwesto yung katabi. And then, yung abnormal tissue growth, nagiging cause din yan ng cyst or tumors. Pag pinabayaang naka-impacted yung ngipin. Yun po yung pinaka-worst. Yung magkakaroon siya ng cyst or tumor. At dahil si canine ay matatag na nag-absorb siya ng pressure, di ba? Magkakaroon ngayon ng premature wear sa ibang ipin kapag nawala talaga, pagka itong hindi tama ang positioning ni pangil. So, sila kasi yung nag-absorb ng bite, yung impact. So, instead yung pangil, so, yun, very damaging yun sa ibang ipin. Pagka wala na po yung hindi proper si pangil. So, ito isang example na yung kanyang kaliwa dito, kita natin, di ba, wala sa positioning hanggang itinulak na lang siya. Yung incisor naman to hindi siya tumama ng positioning dito sa harapan, hindi naka-align, kumbaga na-impact siya doon. Diba? Bakit? Because of lack of space. So, impacted pa rin ang tawag dyan. So, tutulungan niya ng brace. Tulungan niya ng brace. Kaya ito yung before, nasa kaliwa, and then after, naka-align na po yung ipin niya. So, ayun. Ano ba yung treatment? Ano ba yung treatment? So, ang purpose, yan, tapos na po tayo dyan sa classification. So, pwede ba natin po ipakita yung habang sinasabi ko to? Wala ba? Meron. Brother Wang, pakitanggal nga muna. So, ayun po, ang susunod natin dyan, gusto ko lang ipakita po yung paano siya inoperahan. Paano ba inoperahan yung yung impacted. Opo. So, ang treatment dyan, ito, ang purpose, para dalhin yung ngipin sa proper alignment. Okay? Yun naman kaya siya i-treat or isi-surgery
para ma-proper alignment yung ngipin na yon, yung canine. Opo. At ma-align siya dun sa ibang katabing ipin. So, ang unang course of treatment, magkikreate ng sufficient space para sa pangil. So, yun ang purpose nun. Para mag-create siya ng sufficient space. Kaya pag nakita sa x-ray, kung kinakailangan alisin si temporary canine, bubunutin na agad yun. Kaya nga, importante makita sa x-ray na, yun, pag nakita namin, naku, mauubusan ng pwesto to, kailangan tanggalin na tong si temporary canine para ma-clear yung pathway, yung ma-allow ngayon yung permanent canine para to come in. Diba? So, pag di sapat yung eruption ng tama, yun yung sinabi natin kanina na team na yon, teamwork ni orthodontist at saka ni oral surgeon para ma-move yung ngipin na yon into place. Okay? So, papakita lang natin yung impacted canine. Yan, oo. Impacted canine. Surgery. So, merong Pasintabi na naman tayo, pasintabi sa mga kumakain. Oo, kasi hindi siya makalabas. So, impacted siya, ma'am, nandun siya sa loob, tama? Yung canine to eh, oh. Lower siya. Sigurado, ma'am, may anesthesia na to. No upper. Opo, may anesthesia to. Wala. Wala. Tapang niya. Okay. Ha? Sigurado naman may anesthesia to, di ba? Kasi binalatan na yung ano. So, nakita niyo yung hiniwa, tapos nag-flap. Yon, inangat yon, yung Depende tissue. sa pasyente, matapang yan. Tapos hindi pa siya nakalabas yung ngipin. Kaya yung ginagawa niya, tinatanggal niya muna yung mga buto na nakakover. Ay, na-cover pa. Opo, nakakover pa siya ng buto eh. Kaya para ma-expose siya, ano yan, ma'am? Ano ito yan, Doc? naman, ipoposition niya kasi yung So, ito pala pong pinakita natin is positioning para madali makapunta siya doon sa space niya. Positioning pa lang yun, Doc. Opo. Ito hindi po surgery na tinanggal. So, ito yung kaninang tinapik natin. Paano siya lalabas sa tamang posisyon? Ayan. Kaya siya nilagyan ng pampadikit, pampakapit, kasi may ikakabit dyan na bracket. Yan. Para yung siya parang may kadena, ma'am. yung kanina yung parang may kadena. So, yan po yun. Ikakabit yung button, yung metal. Siguro, wag na lang. Hayaan na lang natin siyang lumabas, no? Hindi nga po siya, sir, lalabas kasi sa diba gilid-gilid. yung buto tinanggal pa. Ay, oo nga, no? May nakakover pa eh. Kasi binutuhan nga eh. Tinulungan na lang talaga. Tinulungan siya. Yan no, hinihila siya ng wire. Tapos ikakabit dun sa wire. Sa wire doon sa Ma'am, taas. naka-expose yung yung balat? Something. Po yan, i-cover. I-cover din siya. Pero at least, natanggal na yung buto na nakabara. Ano yung ma'am, gising yan? Gising yung pasyente? Opo. Ano naman, anesthesia local lang siya. Local? Hindi lang siya general. Yung lang. Ay, yung yan, ma'am, no? Mandibular blocking, yung matinding anesthesia sa dulo. Ayan. Yan na po yung sinasabi natin para mas mabilis na maiposisyon yung pangil. Pinoposition niya yung pangil. So, yan po yung... Ay, yung wire, oo. Yan. Kinukoil niya para yan po yung hihila. Hihilain niya yan eh. Hilain niya para ma-expose siya, lumabas siya. Para ma-align po siya. Masakit kaya yan, Doc? Pag walang anesthesia, subukan natin. Ayun, no? Sinoli po siya. Interviewin natin yung pasyente. Oo. Siyempre, yung after niyan, masakit. Wala ng Sigurado anesthesia.
Di ba? Tignan mo naman, binalatan na, binutuhan pa eh. May ikakabit na wire para Matindi, no? yan, mapadali yung right positioning ni pangil. Ayan, oo, ayun. Iyan. Tinatahi na po siya. So, syempre, may mga So ano yan, tips. ma'am? Parang ilang taon yan na ganyan, ma'am? May taon ba yan or buwan naman? Siguro year lang. Madali naman na po siyang lalabas dahil natutulungan na siya ng wire. So, mga a year, makikita na yan, palabas na yan siya. Hanggang sa ma-position na siya doon. Yung nakita natin una kanina, na na-position na siya, tinulungan ng wire yun. Tinulungan siya na Yan yung sinasabi ortho. kanina natin, Doc, na hindi na sana humantong doon nga sa ganito kapag na-prepare ng maigi at nakita, As early. na-check up. As Oo. early, oo. So, yan po. And then, yung tips, apply syempre, ano yan wound yan Parang binunutan. So, kailangan, pag nag-swell yan, mag-ice pack ka. O kaya mag-gargle ka ng salt water. Yan yung mga tips dyan. Sigurado mamamagayan. Magashe. Oh. Kailangan ng ice cream Oo. yan. Syempre, oo, ice Kasi cream. yung buto tinanggal eh. Mhm. Tapos tinanggal Surgery pa pa yung rin laman. talaga yan. So, iwas din pala sa mga crunchy, irritating foods at hindi mo na Ewan ko lang. babrushin. Ewan ko Diba? lang, ma'am, kung makaka-crunchy ka pa dyan sa ganyan. Doc. Hindi ko alam kung makakain ka pa ng crispy pata Ayaw niyan. ma-imagine kung maaangat-ngat ka Ang pa dyan tigas ng naman na ng ulo nun, di ba? ng Pag crunchy. kinagat mo pa ng crispy pata yan. So, yan. Siyempre, maintain good oral hygiene. Kailangan mga mouthwashes Yeah. at follow-up check after 2 weeks sa dentist. So, yan. Unti-unti na yan lalabas. So, sa next natin, yung surgery removal na talaga ng impacted. Ito kasi, pinakita lang natin yung impacted para Na maipwesto sa inalalabas. space. Oo. At least nakita natin to. Well, anyway, so siguro itutuloy natin tong discussion natin next Tuesday. Abangan po natin ulit si Doc Lani sa napakagandang talakayin po nito. At I hope na kayo po'y meron natutunan. At sana hindi nga kayo humantong dyan. Pwede naman kasing hindi humantong dyan, mga kapatid. Yun siya sabi ni Doc Lani, na habang bata pa lang, ay talagang i-monitor nyo na, i-check nyo na, wag po Regular kayong check-up. manghinayang. Oo. Kasi tignan nyo naman, di ba, kung trauma yun sa bata, kung tutuusin, kung sakasakali naman, like for example, edad pa lang ni Hartley, di ba, parang may impacted teeth ka. Wala. Meron, no? Meron, no? Oh, meron Ilang nga. taon na si Hartley? Ilan taon niya na Hartley? 13, no? Oh. Di ba? Permanent. Dyan lumalabas yun, Doc, di ba? Yung mga... Permanent na lahat yan. Oo. Kaya yun po yung sasabi po namin na irregular check-up nyo po para at least pagdating nung 13 niya or 12 niya, maayos yung lalabasan ng K9. Hindi kayo hahantong sa ganito. Very nakakatrauma po sa bata pag ginangyari po sa kanila to. Alright? Pwede naman maiwasan Pwedeng maiwasan. Opo. Yun. Sige po. Maraming salamat, Doc Lani. At bago tayo magtapos, baka may gusto mo sabihin sa mga live viewers po natin. Okay, so yan po yung ating pauna sa about impacted. Sundan na lang natin yan, may mga kasunod pa yan. So stay tuned in lang po kayo lagi. At nawa, meron din kayong ma-share para sa may mga problem na ganito. I-share nyo rin po. Thank you. Amen. Maraming salamat, Doc Lani. Doc Julie. Maraming salamat. Ay, nanay ko. Maraming salamat po kasi naapektuhan ako ng mga surgery na yan. Kasi yan po walang anesthesia. Anyway, yun na lang po, maraming salamat. Kita-kita tayo ng Tuesday kasi yung continuation. Tuloy, yes. Oo, yung continuation. May wisdom Kasi tooth pa. matitignan, makikita natin yung paano naman Yung wisdom tooth. kalubo na Oo, tama. at tinanggal na yung tahi. Ay, tahi ba yun o ang tawag doon? Opo. Yung tatanggalin na mismo yung may problem na impacted. Yes. Tatanggalin pa rin pala. Opo. Pero yung case na yun, hindi yun po. Hindi, oo. Another case po yung tinanggal ang impacted. Yan. Okay, maraming salamat po at kita-kita tayo bukas. Bukas. Alright, maraming salamat po mga kapatid sa pag-tune in niyo po sa amin. Mamaya rin na po in The Baptist Lunch. Keep tuning in.
mga young people at maganda po may matutunan po kayo dyan sa ating programang The Baptist Lunch. Kaya, wag po kayong alis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.